Good morning mga kasangbahay. Ngayon ang araw ng March 20, 2026. At samahan nyo kami sa isa namang inspiring morning dito sa... Good morning, Kuya! Natutuwa ko sa itsura natin sa camera, oh. Di ba, pag ganun yung height. Wala lang, share ko lang. At dahil Friday po ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141, E. Rodriguez Avenue, Marikina City para po magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan dyan ng free medical services, ang registration time po natin sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time po mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. to 12 noon habang 5 a.m. to 9 a.m. naman po tuwing Biyernes gaya po ngayong araw. Yes, at tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po ay nasa Barangay Nueva Covered Court, Santa Marcela, Apayao. Ang unit number 2 ay nasa Sitio May Ugat 1, Barangay May Bangkal, Morong, Rizal. Ang unit number 3 ay nasa River Park Subdivision, Poblacion, Kidapawan City, Cotabato. At ang unit number 4 naman po ay nasa Barangay Cubay Sur, Covered Gym, Malay, Aklan. At ang unit number 5 ay nasa Barangay Libayoy, Covered Court, Tigbao, Zamboanga del Sur. At ang unit number 6 naman po, abangan naman po natin yung schedule po niya next week sa Cebu Province. Doon. At isa sa mga aabangan natin ay ang tuloy-tuloy na public service ng MCGI Youth. Aliw at saya ang naging hatid nila para sa mga bata sa isang daycare center. At hindi lang kids ang nag-enjoy dahil may handog din silang public service para sa ilang parents doon. Kaya mamaya, alamin natin kung saang lugar nga ba isinagawa ng grupo yan. Nakakatuwa naman na, kasi di ba yung sinasabi ni Kuya, MCGI Cares, hindi lang natin sinasabi na we care, ginagawa natin, pinapakita natin through our works at kasama dyan ang MCGI Youth. Tama. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon. Kasi bahagi rin tayo ng MCGI Youth, di ba? Tama. Kaya Tama. proud din tayo sa mga ginagawa ng MCGI Youth. Lalo na yung pagtulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi syempre marami rin naman tayong mga kasamang MCGI Youth sa iba't ibang panig ng, hindi lang ng Pilipinas, kundi even outside the Philippines, talagang nakikita natin ang kanilang mga paggawa. Kaya naman, ituloy-tuloy na natin ang mabuting gawa, mga kasambahay. Puntahan naman natin ang ating Siski na nasa medical consultation area. Hi, Ira! Yes, good morning, Tini! At good morning sa inyo mga kasambahay. At dahil nga MCGI Cares, masimula na po tayo dito ng ating update dito po sa medical consultation area. Pero po, sa mga nagtatanong po kung ano po ba yung mga libreng serbisyo natin para sa araw po na ito, Friday po, March 20, 2026, ang ating pong free services dito po sa MCGI Clinic ay meron po tayong medical consultation for adult, meron din po tayong pediatric consultation, OB/GYN consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation, meron din po tayong optical with free reading glasses. Yan, libre po yan mga kasangbahay ha. Meron din po tayong dental services na kasama po dyan ang check-up, extraction at pustiso. Surgery consultation, meron din po tayo para po sa hemorrhoids, breast mass cyst at hernia. Meron pa po tayong ibang libreng services kagaya po ng ECG, CBG or sugar test. Meron din po tayong urinalysis at physical therapy. At syempre, kagaya po ng lagi nating paalala, libre po ang ating pagkain dito po sa atin pong MCGI Clinic. At syempre po, libre po yung mga gamot po natin para sa mga pasyente po na makakapagpa-check up dito po sa MCGI Clinic. At syempre, remind ko na lang din muna kayo ano ba yung mga steps na ginagawa natin dito para po kayo ay makapagpa-check up sa MCGI Clinic. So yung una po nating step, yung atin pong registration. Kaya po, ini-encourage po kayo mga kasangbahay na magdala po ng valid ID para po meron po kayong record po sa atin pong registration area. Second po na step natin, bibigyan po nila kayo ng fill up ng form para po fill upan po ninyo. At maghihintay lang po kayo ng saglit para po chill lang po kayo. At pwede pong pagdating po ng step 3 natin, dadating na po dyan yung ating mga volunteers
from News and Rescue Team. So sila po yung mga naka-blue dyan, nakukuhanan po kayo ng vital signs. Yung step 4 po natin, another waiting area lang po para po dun sa step 5 natin, which is yung consultation. Doon na po kayo sa check upin po ng mga doktor. At yung step 6 po, kagaya po na binanggit ko kanina, kukuha na po kayo ng mga gamot dito po sa ating pharmacy. Kasama po syempre ang ating mga volunteers sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Good morning po! Ayan, busy na po sila. Nag-aayos na sila ng mga gamot po at mga vitamins na libre po dito sa clinic. At syempre, wait lang, ipapakawayin ko daw sila eh. Ayan, pakawayin natin iba pa natin mga volunteers dito po sa side na to ng ating sa ating medical consultation area. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating mga mabuting gawa. At syempre, ito po yung mga mga pasyente sa dental. Good morning po. Ayun, ang dami talaga dun sa dental po mga kasangbahay. Ngayon, pagkatapos po natin manggaling dito sa mismong area po ng second floor ng medical consultation area, ito na po yung mismong check-up area natin. Dito natin makikita napakarami pong pasyente, nakapila po sa adult medicine, sa ENT, sa pedia, sa opta. Ito po yun, medyo marami po. Pero maayos po dahil may designation naman po kung saan po sila i-check up. Katulad po niyan, meron pong nakalagay dito, nakalagay kay nanay, OB gynae yung kanyang consultation. So makikita po ng mga kasama rin nating volunteers saan sila magpapacheck up. Pero ano na po yan, sila na po ang bahala dyan. Kaya pwede rin po kayo magtanong, saan po ba ako upo? Sa OB po ako, dito po ako sa adult medicine. Katulad ni Tatay Jose. Sige, kaya mo yan, be. Si Tatay Jose Nomer Oliva. O si Tatay Homer. Tatay, magandang umaga po. Dito siya nakapila sa adult medicine. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ayun, Tay, kamusta po ang inyong pakiramdam? Ano po ang concern po ninyo? Ba't po kayo napunta dito sa MCGI Clinic? Sa ngayon, tinatrangkaso talaga ako kaya ako nagpakon dito. At saka yung ubo ko napakatigas kaya pumunta ako dito. Yun ang akuan ko. Opo, pero first time niyo po ba dito sa MCGI Clinic? Siguro mga pangalawang beses na kasi nung una nagpabunot ako dito ng ipin. Opo. Matagal na siguro nakaraang taon. Opo, kumusta naman po? Okay naman sila, wala naman ako naging problema sa pagpunot ng ipin. Kaya sabi ko nga, total malapit naman kami dito. Sa katulad namin medyo kulang din sa pera at kuan. Sabi ko, punta na lang ulit tayo dun sa pinagpapabunutan ko ng ngipin. Doon naman tayo magpa-check up. Kaya ngayon, nagpapa-check up naman kami dito tungkol sa trangkaso ko. Sa 4 na araw na nila hindi naman masyadong lang na lang. Pabalik-balik lang yung pabalik-balik lang yung lagnat ko bago pagkatapos yung ubo ko. Kaya nagpasya akong pumunta ulit dito kasi maayos naman yung asikaso ng mga tao dito sa loob. Sabi mo nga rin sa akin, Tay, kanina na hindi kayo nakakapasok sa trabaho po. Siyempre, sa mahal po ng mga bilihin ngayon, pati pamasahe, nagtataas na rin po. Siyempre, mahirap na magkakasakit tayo, wala tayong kinikita po. Pero si nanay po kasama yung asawa niyo po, no? Ano po ipapacheck up naman niya ngayon? Pwede po kayo tumayo, Nay? Ayan, mag-asawa po sila, mga kasangbahay pumunta dito sa clinic. Nanay, kayo po, ano po ipapacheck up ninyo? Nahirapan po kasi ako makatulog eh. Siguro gawa ng pagtanda na rin, gano'n. Opo. Pero, financial talaga. opo. Kasi marami po kaming anak na nag-aaral. Talaga po. Ilan po ba ang anak mo ninyo? 6 po. Tapos, meron din po ba kayong parang pinagkakaabalahan sa bahay? Bahay lang po, mag-asikaso sa kanila kasi po lahat pumapasok. Tay, matanong ko lang po, ano po ba ang trabaho po ninyo? Nasa construction lang ako nagtatrabaho sa ngayon. Kaya kailangan malakas ang pangangatawan po ninyo, no? Hindi ako pwedeng, 4 na araw na ako hindi nakapasok kasi walang magagawa kasi hindi kaya ng katawan ko eh. Opo. Sa pambaon pa lang ng mga anak ko talagang medyo kapos na rin dahil 5 ang nag-aaral kong anak. May college, may Opo. isang second year college, isang architecture bago isang graduating ng K-12. May awa po ang Diyos. Ako yung iba, No? elementary. Bakit dito niyo po napili magpa-check up sa MCGI Clinic? Kasi okay naman ma'am dito ang serbisyo ng dito eh. Kaya una, yung wala kang babayaran Opo. kahit isa, pakakainin ka pa. Nakakain na po kayo? Hindi muna ako kumain ma'am kasi nagpapan ako yung May test po kayo na pinagawa na? Okay kaya, po.
Yung mga halibang kapos sa pera at saka mga kwan talagang walang ibang pupunta. Dito talaga, parehas din naman, mas okay pa ang serbisyo dito. So nakakatipid rin po kayo. Una, nakakatipid ka. Pag wala kang pera, talaga magagamot ka rin dito ng walang bayad. Opo. Basta po tayo, kagaya nga po no, nanggaling na rin po kayo dito sa MCGI Clinic last time, nakapagpabunot kayo ng ngipin. At ngayon, napili nyo pong bumalik din dito sa MCGI Clinic. Ibig sabihin po, ay papano, napatuwa naman po ba namin kayo dun sa last na service po namin sa inyo? Talagang napakalaking bagay kasi magkano na ang bunot ng ngipin kayo. Pag hindi ako 700 or 600. Kung dalawang pabubunot mo, 1,000 na. Magkano lang ang araw ng isang taong kontraksyon, di kulang pa. Yung araw pang magagastos sa maghapon. Ang ginagawa ko na lang, dito na lang pumupunta. Total, ganun din naman. Okay naman dito. Okay ang serbisyo. Maganda ang madadatingan mo ditong mga kapatiran ng mga ganito. Kaya sabi ko, wala na iba talaga. Dito lang mas maganda na dito. Opo. Tsaka malapit nga lang din po kayo tayo, no? Una, malapit, nilalakad lang namin. Sa Concepcion, Tumana lang kami. Dito na lang talaga kayo pupunta. Pero yun nga tayo, no? Salamat sa Diyos. Dito po kayo nagpunta. At kagaya po nung lagi paalala ng mga kasama po natin, ni Kuya Daniel Rason na nagpasimula po nitong MCGI Clinic. At lagi niya pong paalala na lagi po naming i-welcome kayo po. Lahat po ng mga first-timers din. At yung mga nakakabalik na. At ito po, paalala rin po na wag po kayong mahihiya po na bumalik dito. Kahit po parang wala naman na kayong nararamdaman, para lang ma-monitor po kayo. Kasi sinanay nga po, sinabi niya, baka dahil sa katandaan na po, nag-iedad na po kayo, syempre kailangan natin ma-monitor yung kalusugan po ninyo. Mas maganda na kahit wala po kayo masyadong iniinda, balik lang po kayo dito, tay, ha? Salamat po sa Diyos. Salamat po. Opo, baka po meron kayong mensahe po dun sa mga taong gustong magpa-check up naman po. Dito nyo na po sila encourage na pumunta sa MCGI Clinic. Sige po. Sabi ko, ang masasabi ko lang sa mga tao na, halimbawa, katulad kong medyo kapos sa pera o sa financial, wala na iba kayong pupuntahan dito lang sa MCGI. Libre na lahat, wala na kayong babayarang iba pa. Complete or service pa sa mga tao dito, mga empleyado dito. Maraming salamat sa Diyos dahil wala nang hahanapin pang iba. Salamat po sa Diyos. At pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. At may awa po ang Diyos, no? Sana po ay tayo po ay manalo sa buhay lahat. Baka si Nanay may gustong sabihin. Kanina pa siya nakangiti eh. Meron ka bang gustong sabihin, Nay? Sige po. Papasalamat din po ako kasi napakabait ng mga tao dito. Unang-una po yung pagsiserve nila, talagang mararamdaman niyo po yung bilang kapatid. Salamat sa Diyos. Merong ganitong programa na mas maraming matutulungan pa. Okay po, maraming salamat po. Balik lang po kayo dito, ha. Maraming salamat po sa Diyos kay Nanay at kay Tatay Homer. Halika, meron pa tayong isang makakausap. Pupuntahan lang natin si Tatay dun sa kabila. Si Tatay Leonie. Si Tatay Leonido Senobio, taga Cardona, Rizal siya. Yan, kanina, nag-ano na si tatay sa akin, parang may ininda na siya. Tay, kaya niyo bang tumayo? Kaya niyo po ba tumayo? Mga kasambahay, hindi ko siya sinisigawan. Sabi niya kasi sa akin, medyo mahina daw ang tenga niya. O tay, kumusta po kayo? Ito, maraming sakit. Naku, ilang taon na ba kayo? 81. Parang di naman kayo 81, parang 70 lang kayo, ganun. Mukha kayong bata, tsaka matikas pa pangangatawan ninyo, no? Pero ano ba ang iniinda mo sa araw na ito? Ano ba masakit sa'yo? Ito. Naku, marami nga. Marami kayong iniinda. Pero sabi mo sa akin kanina, first time mo, unang beses mo pa lang dito sa MCGI Clinic. First time talaga. Opo. Sino pong nag-imbita sa inyo? Si Bin Estrella Kagawad ng Cardona. Dalig. Opo, tapos nabanggit mo sa akin, marami kayo ngayong araw? Marami nga. 2 sasakyan kami. Pero hiwawalay kami. Pero bakit po dito po ninyo napili magpa-check up sa araw na ito? Para sa akin, mas magaling siguro dito kaysa doon sa, matagal na ako nagpapagamot po. Opo, o nga kasi Wala marami naman. kang dalang Marami. mga test ngayon yan yung ibibigay mo sa doktor mamaya. Ay, bakit nga po dito po ninyo napili? Bukod po dun sabi mo na baka maganda nga dito. Sinama ko po ako talaga ng amin mga namumuno roon sa aming barangay para dito raw ako
Baka Pa-check up. libre daw ng gamot. Opo, kasi tayo libre po talaga gamot dito, libre check-up, tapos ano Kasi po. marami-rami na rin gastos po. Yan po. Oo, kasi Bali kung marami akong pera, merap lang. nagtatrabaho pa ba kayo? Meron ba kayong Hindi na business? po, hindi. Hanap buhay sa bahay po, wala? Natindahan po ako. Tindahan Kami. po. O yun. Pero sa tingin mo ba tayo, makakatulong po yung libreng pagpapacheck up po sa inyo? Napakalaking bagay siguro yan. Dahil siyempre, mabuti kung ang tindahan namin malaki. Parang halos tama-tama lang sa amin dalawang mag-asawa yung kinikita. Oh. Asawa ko may karamdaman din. Sinama mo ba siya ngayon? Hindi. Hindi. O sa susunod, balik kayo Sa ha? ibang araw na lang siya. Apo, tuwing Biyernes naman po, bukas tayo dito. Tapos sabi mo nga, una ka sa pila. Oo. Agahan nyo lang po, ano. Ayun, at syempre, kagaya po nung lagi pong paalala po sa amin, ng mga kasama po namin dito. Si Kuya Daniel Rason po, siya po nagpasimula po nito, tsaka po si Brother Eli Soriano. Ang sabi niya po sa amin, kahit po sa maliit na paraan, kagaya nito, na kayo po maserbisyuhan po namin kayo, gawin po namin para makatulong kami sa kapwa, wag po magkukuli sa paggawa ng mabuti. Kaya sana po ay mag-enjoy po kayo at masaya po kayo makapagpa-konsulta dito po sa MCGI Clinic. Mababait po yung mga kasama dito, tay ha. Wag po kayo mahihiya. Kung kunwari gusto nyo tubig, gusto nyo pagkain, meron kayong kailangan gawin po, kayo po humingi lang po kayo ng tulong sa mga kasama, ha? Okay Salamat. po. Maraming salamat Salamat po. Balik po kayo dito, tay ha. Salamat po sa Diyos. Okay Sige. po. At yun lang naman po ang ating update sa ating pong MCGI Clinic dito po sa Medical Consultation Area. At ayun po, puntahan lang muna natin ang isa pa nating kasama, si Brother Ian, nasa Dental Services Area. Brother Ian? Yes, good morning Ira. Good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito po tayo ngayon sa Dental Services Area, no? At dito po pumupunta ang ating mga pasyente para makalibre po ng kanilang dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, and pasta. At pati po yung mga gamot na binibigay ng ating pong mga dentista dito, lahat po yan ay libre para po sa ating mga pasyente na nandirito. And speaking of libre, isa po sa mga gustong makalibre ngayong araw ay si Tatay Daniel. Ayan, tawagin lang po natin si ano. No? Tara, dito po tayo. Tayo po tayo dito. Ayan, good morning po. Good morning po. Ayun. Alamin lang po namin na kung unang beses nyo po bang nakapunta dito sa ating MCGI Clinic. Unang beses pa lang. Unang beses pa lang po. Paano nyo po nalaman na libre po yung mga services po dito? Nakapagsabi lang. May nakapagsabi po sa inyo. At ngayon po, dito po sa dental natin, ano pong ipapaano nyo? Papatingin po ninyo? Pabunot ng ipin. Bababunot ng ipin. Pabunot po kayo ng ngipin. Dito lang po tayo. Tasarap lang tayo doon para marinig tayo. Papabunot po kayo ng ngipin. Ganin nyo na po ba katagal nararamdaman yan na masakit po ba yung sa ngipin nyo? Kumikirot. Kumikirot. Gano'n na po katagal? Ano na, sambuan. Ano po? Sambuan. 1 month na. Bakit po tayo hindi nakapagpatingin? Walang oras. Ano po? Walang oras. Walang oras. Pero syempre dito po, libre na rin tayo, makakalibre tayo. Kaysa sa labas po tayo, magbabayad pa, di ba? Pero ano po, bukod po ngayon pong araw, sino po ang kasama ninyo dito sa clinic? Nandiyan lang, kapitbahay. Ano po? Kapitbahay. Kapitbahay po ninyo. Tapos magpapaano rin po sila, magpapa-check up din po dito. Dental din. Dental din. Ano pong i-avail nila? Tooth extraction din. Tama po, bunot ng ngipin din. Ayun. Pagkatas niyo pong kung sakali maano na po kayo, mabunutan kayo ng ngipin, maging okay na po, sabi ng mga dentist natin dito. May balak pa po ba kayong i-avail na iba pang mga services? Anong diferensya? Opo, kung anong nating mapa-check up natin. Pero kung sakali po, kailangan nyo rin po ba ng dentures, yung postizo? Pwede. Pwede po, kung ano pong i-advise sa mga dentist po natin. Kasi kadalasan po ng mga pasyente dito, din po yung ginagawa. Pagtapos, syempre, kaysa gumastos pa sa ibang dentist, dito na lang, libre. Tsaka okay naman po, quality naman po yung ating mga dentures dito. Tapos ayun po, kung sakali po na syempre may mga nanonood din po sa atin ngayon na gusto ring makalibre, syempre katulad din po ninyo na gustong makatipid, di na makagastos, imbitahan nyo po sila na dito na magpa-check up para makalibre po sila ng mga services. Sige po. Nagpunta lang kayo dito sa MCGI na care center. Apo, charity center. Charity center. Libre
tapos dental. Libre dental, ano? At bukod po doon, meron pa po tayong mga iba pang mga services. Pwede po tayong pa-check up sa ating mga medical doctors din po tayo dito, sa mata, may physical therapy, at iba pa po, may mga iba pa po tayong mga services. Punta lang po kayo dito kung sakali pong mga ilangan po kayo ng mga serbisyo or may mga katulad po ninyo ngayon, may kasama po kayo, no? Pwede po kayo magsama ulit next time at makapagpa-check up dahil libre lang po dito. Nakapag-almusal na po kayo? Breakfast, okay na? Nakapag-almusal na. Yun. Sige, kailangan po kasi yan kapag bubunutan tayo ng ngipin, isa po sa mga ina-advise ng ating mga dentist dito ay nakatulog at nakakain tayo, nakapag-breakfast. Since okay naman po, nakapag-breakfast naman na kayo, no? Kape, nakapag-kape. Ayun, okay naman. Sige po, yun lang po. Salamat po sa Diyos at sana po maging okay po ang ating pagpapabunot ng ngipin. At ito, next naman, si Kurt. Tama po ba, Kurt? Ayan, good morning po. Good morning po. Good morning po. Yung tanong ko lang po, no, dito po sa MCJ Clinic, dito lang po tayo. Sa MCJ Clinic, dito po sa ating sa clinic po natin. First, nyo po ba? Unang beses yung nakapunta? Pangalawang beses na po ngayon. Pangalawang beses. Papacheck up po ako ngayon nabunutan po kasi ako ng ngipin na po eh. So yung una nyo pong punta dito, nagpaano kayo? Tooth extraction, Opo, bunot. opo. Kamusta naman po? Okay naman, magaan po yung kamay ng... Okay naman, okay naman. Hindi naman po masakit. Hindi naman po. Hindi naman masyado. May binayaran po ba tayo Wala sa po, libre po, libre mga po. dentist natin, yung mga gamot na binigay? Opo, pati gamot, libre din po. Libre din po. No? At ngayon, nyo po, second time nyo pong makapunta dito. Tapos ngayon po, ano pong sabi ng dentist na gagawin po sa inyo? I-check up nyo lang, i-check na lang po yung ngipin kung kumusta na po. Kung okay na po ba yung nabunutan nung nakaraan. Kung sakali po ba nangangailangan tayo ng dentures kasi sa kabilang room lang po yun. Yung dentures libre po yun. Opo. Kung sakali po. Kung sakali po. Kung sakaling mga ilangan, no. Saka- Opo. Pero ngayon pong araw, sino pong kasama ninyo? Ay, kasama ko po ngayon, girlfriend ko rin po magpapabunot. Girlfriend, aba, magkasama po kayo. Kayong dalawa lang po. Opo. Okay, tapos sa dental din po siya, no? Opo. Okay, mukhang sabay po kayong bubunutan ngayong Pero kayo po ba yung nag-invite sa sa tita mo? Staff. Libre daw po dito, tsaka punta lang dito. Every Friday daw po sa mga branch na po. Every Friday dito sa Marikina. Okay, staff po pala ang nyo dito. At least nasabi po sa inyo. Tsaka kung may kakilala rin po kayo, mga kaibigan, kapamilya, na malapit lang po dito. Taga saan po ba kayo? Actually, taga Samar po ako, pero Samar. stay na ako sa Taguig po. Okay, taga Samar. Ano po kayo dito? Kumbaga, pumunta kayo dito pero sa ibang purpose naman, hindi naman para trabaho po, sa trabaho. As a work. Okay. At least from Samar nakatulong tayo, taga Samar. At ayun po, kung sakali lang na may mga tanong-tanong lang po kayo sa mga dentist natin, may mga updates kung ano pong kung ano po para maging okay po yung ating dental health. Balik lang po kayo dito. Libre naman po. Nakapag-almusal po kayo. Ay, okay po. Tsaka Okay naman. libre din po yung dito, almusal eh. Ayan, libre po yung natin dito dyan. po ako nakakain. Breakfast. Coffee, nakapagkape. Opo. Okay, yun po. Salamat po sa Diyos at sana makabalik po kayo, makapag-invite pa ng mga iba pang mga pasyente na gustong makalibre ng mga services dito. At yun lang po. At still ongoing ang ating pagbibigay po ng mga serbisyo sa ating mga pasyente dito sa ating dental services area. And with that, puntahan naman natin ang isa pa nating kasama, si Tini Balano na nasa Optical Services area. Good morning, Tini! Good morning, Broski! Good morning ulit sa lahat ng ating mga kasambahay. At nandito tayo ngayon sa ating optical services area. Nandito po yung ating mga optometrist, yung ating optician para po i-check yung mga mata, of course, ng ating pong mga kasambahay na medyo may nararamdaman po sa kanilang mga mata at may problema sa kanilang mga paningin. At ito pong area kung nasaan ako ngayon, ito po yung pila ng mga kasambahay natin na magpapacheck up sa kanila pong mga mata. Good morning po! Good morning sa inyo! Nakapag-almusal na po ba kayong lahat? Okay na. Nakapag-almusal. Nakapagkape po. Nakapagkape na. Ayun, salamat po sa Diyos. Kasi libre po ang pagkain. Maliban po sa check-up at saka sa mga pagkuha po ng gamot, libre rin po ang pagkain dito sa ating MCGI Clinic. Kapag aabutin po kayo ng tanghalian, libre rin po ang tanghalian from almusal to tanghalian. Kaya wag na po kayo mag-alala doon po sa mga pupunta dito at medyo nag-worry, baka wala silang makakain. Pagdating dito sa area natin, meron po. Pupunta na lang po kayo dito mga kasambahay. Gaya po nang ginawa ng isa po nating pasyente at kasama po ngayon dito si Nanay Imelda Ramos. Good morning po, Nanay. Morning po. Good morning po. Good morning po. Taga saan po kayo, Nanay? Cardona Rizal po. Cardona Rizal. Malayo po ba kayo dito sa natin, clinic?
Medyo malayo rin po. Medyo malayo, pero at least awa ng Diyos, dito po kayo napunta. Paano niyo po nalaman na meron po tayong ganitong klase ng mga serbisyong ginagawa para sa mga kababayan natin? Doon po sa aming dating kapitan sa barangay ng Cardon. Sinabi niya po sa inyo na may ganito. May kasama po ba kayo ngayon? Marami po kami, bali 2 sasakyan po kami. Ay, salamat po sa Diyos. Kumbaga, na-share po sa inyong lugar itong serbisyo na mayroon tayo. Pero nanay, bakit, ano po ba yung nararamdaman ninyo? Ano po bang nangyari sa mata? Bakit kailangan po magpa-check up? Ano po, yung parang laging nagluluha tsaka yung medyo malabo po. Malabo. Ito po bang inyong salamin? Matagal na po yan? Bali, mga 2 years na yata. Oh, tapos medyo hindi na po angkop sa inyong mata. Parang mas lumalabo na siya. Hindi naman po, pagka yung sa malayo, malinaw. Pero malabo. Oh, Gusto ko medyo... lang po malaman kung may diferensya po siya talaga. Ayun, sakto. Yan dyan po yung ating mga optician, yung ating pong optometrist para i-check po yung inyong paningin. At sa awa at tulong ng Panginoon, alam nyo rin po ba, Nanay Imelda, libre rin po ang salamin dito. So kung malabo po ang paningin ninyo at kailangan na po ninyong masukatan ng bagong salamin, nandiyan din po, may mga libre po tayong salamin para po ma-adjust natin yung ating paningin. Mas umokay po. Oo, kasi sabi po ninyo, pag malayo, okay. Pag malapit, medyo lumalabo na po ang inyong paningin. Ayun, salamat po sa Diyos. At meron po tayo sawa ng Panginoon na makakatulong sa atin dito para ma-check yung ating mga paningin. Opo, Nanay, this time baka naman pwede po kaming mag-request sa inyo. Invite nyo po yung mga nanonood sa atin ngayon na pumunta po dito sa clinic natin, lalo na kung may kailangan po silang ipa-check sa kanilang katawan. Magandang umaga po sa inyo. Maaari po kayong pumunta rito dahil maganda po ang kanilang mga serbisyo, lalong-lalo na po yung mga staff. Maganda ang kanilang... First time ko lang po kasi dito. Wow! First time po ninyo at okay naman po yung service na nare-receive po ninyo. Opo, komportable naman po kayo. Komportable naman. Buti na lang po nagdala kayo ng ganito, malamig po eh. Opo, salamat po sa Diyos kay Nanay Imelda at sana po mamaya makapagpa-check na po kayo ng inyong paningin. Salamat po sa Diyos. Thank you po. Sige po, medyo naistorbo ko si Nanay sa kanyang pag-upo dito sa ating area. Salamat po sa Diyos, Nanay Imelda. Meron pa tayong kakausapin na isa, no? Nasaan na ba yun? Parang he's missing. Ayun, nandito sa gitna. Si Kuya. Hello po, Kuya. Ferjen or Ferhen? Hello po. Good morning po. Paano po ba bibigkasin yung pangalan ninyo? Ferjen. Ferjen. Opo. Taga saan po kayo, Kuya Ferjen? Taga ano po ako, dito sa Marikina, dito ako nagpag-aral na. Dito lang sa ako nakatira dati, malapit lang, Daang Bakal. Oh. Yan lang sa likod. Dito lang din po. Pero ngayon, may pamilya na, sa Marikina Heights na ako nakatira. Ayun. Hello po. Kuya, first time niyo po ba dito sa ating clinic? Pangalawa na po, naisama po ako nung kasama ko sa trabaho, taga Angono. Tapos nagtanong siya na kung saan may mga nakita ko na ganitong gawain ng MCGI. Sabi ko, may naroon ako nadadaanan dito sa Erod nga. Yun, yan. Nagpasama siya nung nakaraang linggo. Kaya lang, nasa farm siya ngayon, hindi siya nakapunta. Opo. Kayo naman po ang mag-isang bumalik kasi alam niyo na po. May kasama po ako yung sino wife po? ko, naka-wheelchair. Magpapaano naman po sa medical, tsaka sa therapy. Ano po ang nararamdaman ng inyong pong asawa? Galing po siya sa bypass operation eh. Kaya lang, nagpagaling pa siya kasi sa non-healing wounds. Tapos yung para sa sa therapy. Therapy. Tapos ngayon po nandito kayo sa optical, isinabay niyo na rin po. Opo, isinabay Ano po ko bang nangyayari sa inyong paningin? Bakit kailangan niyo po magpa-check? Pag malapit po, malabo. Saka malabo, hindi ko na makita yung mga letra pag malapit yung... Farsighted din po kayo, gaya ni Nanay. Pag malayo, okay. Pag malapit, nakikita pa na yung opta, nakikita ko. Pero pag malapit na, hindi ko na nakikita. Nagsasalamin na po kayo. Opo, meron na kaso yung ginagamit ko, marami ng ngayon marami ng gas-gas. Opo, marami na pong gas-gas yung salamin. Kaya pag i-slide ko, marami ng harang dun sa salamin. Kailan pa po
po yung salamin ninyo? Mag-isang taon na rin po siguro. Nagamit ko pa to sa farm, do sa trabaho namin. Kaya minsan nababasa, kalalagay sa lagayan, nagagasgas din pala siya. Opo. Kaya may mga gasgas na po. Ayun, sakto tatay, libre rin po yung salamin natin nabanggit dito. nga po nung kasama ko nga na, sabi niya, may mga serbisyo po dito na iba, sabi niya. Opo. Nakita ko po nung nakaraang linggo. Ayun, salamat po sa Diyos. At least ngayon po mapapacheck na ninyo yung inyong paningin. Yung salamin po na maibibigay sa inyo, angkop din. Kasi yung binili nyo po ba, nakapagpa-check up po kayo bago nyo yan binili na Hindi, salamin? pang reading glass lang talaga. reading para, glass. Opo. So at least po ngayon, check up muna kayo bago kayo mabigyan ng salamin. At kung may mga kailangan pa po kayong ipatak sa mata, meron din po tayo niyan sa ating pharmacy. Salamat Libre po. din po yun. Salamat Tsaka po. sa asawa po ninyo, kung may kailangan pa po siya, meron po kaming therapy, yung nabanggit po Opo, ninyo. nakakita ko Pati nga po sa yung baba. gamot, kung mayroon pong available sa ating pong pharmacy, mabibigyan din po ang inyong asawa. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Na-share nyo na rin po ba itong ating MCGI Clinic sa mga kakilala ninyo, lalo na po dun sa nangangailangan? Opo, nasabi ko na rin po. Tsaka yung nag-driver na naghatid sa amin kanina sa tricycle, nabanggit ko nga rin po na, sabi ko dito may mga medical mission. Opo. Tuwing Biyernes. Salamat po sa Diyos. Bumalik ka tatay. Yun yung kasi yung palatandaan namin na okay kayo sa serbisyo na ipagkakaloob natin dito sa MCGI Clinic. Kasi pangalawang punta nyo na po ito. Opo. So ibig sabihin, okay po yung inyong experience. Opo. Maayos dito, malamig pa nga eh. Opo. Ayun, salamat po sa Diyos. Nakakakain na po kayo? Opo, mayroon na po. Asawa niyo po? Nandun po sila kanina. Nakakain na po kaya siya? Mayroon na po. Opo, ayun. Salamat po sa Diyos. Pag umabot po kayong tanghalian, kuya ha, libre rin po yung tanghalian natin. Opo, salamat po. Pag may kailangan po kayo, lapit lang po kayo sa mga kasama po natin dito from Members Church of God International. Kasi yun po ang gusto ng Kuya Daniel, na kapag tutulong tayo, ibigay na natin yung best natin. Kaya sa awa tulong po ng Diyos, yan po yung na-apply natin ng mga kasama po nating volunteer dito po sa ating clinic. Ha, kuya, wag mahihiya ha. Maraming salamat balik lang ng balik. Opo. Konting nararamdaman, balik. Kaysa lumala po, mas mahirap gamutin. Opo, ayun. Salamat po sa Diyos. Maraming Kay salamat po. Kuya Fergen. Maraming salamat po. Pagpapaunlak po ng panayam sa amin. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Ayan. Ilan lamang po si Tatay Fergen at si Nanay Imelda sa mga matutulungan po natin ngayon pong araw na ito dito po sa ating clinic at makakapagpa-check up po ng libre, makakakuha ng gamot ng libre dito po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City at hanggang 9 a.m. pa po ang ating registration mga kasambahay. Kaya habol na po kayo kung may pagkakataon pa po kayong makahabol. And this time, puntahan naman natin ang isa pa nating siski, si Sis Celine. Sis Celine, nasaan ka po ba ngayon? Sis Tini, nandito ako ngayon sa medical consultation area at eto nga, nag-iintay ang ating mga pasyente na matingnan ng ating mga doktor dahil meron na tayong mga doktor na available right now at sila ay kasalukuyan ng nag-check up from pediatric section. Meron na tayong medical adult consultation na nandito at nag-check up na sila. At eto nga, kung mapapansin nyo, ito, madaming pila sa atin kahit hindi MCGI, ibang relihiyon, iba't ibang lugar pa nang galing. Meron mga taga Rizal, meron taga Nueva Ecija. At ito nga, makikita natin dito na ganito kalaki ang pangangailangan dito sa ating bansa when it comes to healthcare. Kasi maraming mga Pilipino dahil sa hirap ng buhay, ang hindi talaga nakakapagpa-check up. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos at syempre sa pangunguna ni Kuya Daniel na magkaroon tayo ng ganitong proyekto para magkaroon man lang ng libreng serbisyo ang ating mga kababayan at matingnan yung kanilang mga pangangailangang medikal. At ito, makakasama natin ngayon yung isa sa ating mga pasyente na magpapacheck up ngayon, si Tatay Edison. Tatay, good morning. Pwede po kayong tumayo? Kaya niyo po tumayo? Opo, dito po tayo, harap po tayo sa camera. Bati po kayo sa ating mga kasangbahay. Salamat po sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, good morning po Tatay Edison. Tatay Edison, kwentuhan mo naman kami. Kayo po ba ilang taon na? Sa awa po ng Diyos, 69 years old na po. Ay, 69. Bukas. Parang hindi po kayo 69 years old, tatay. Parang bata pa kayo. Salamat po sa Diyos sa pag-alaga. Opo, happy birthday po sa inyo, Tatay Edison. Salamat po. Opo, ano po bang ipapacheck up po ninyo? Unang-una po ay dahil sa mga
seniors na, Opo. marami na pong lumalabas na mga karamdaman. Lalo na po yung ating high blood pressure, yung paninikip ng dibdib. Marami pa. Opo, madami na po kayo nararamdaman. Opo, marami pa. Opo. Kailan nyo pa po nararamdaman po yung high blood po ninyo? Matagal na po ba kayong merong hypertension? Hypertension ko po ay na-monitor ko ito siguro mga 5 to 7 years na. Matagal-tagal na rin po. Matagal-tagal na po. Opo. Meron po ba kayong iba pang sakit? May diabetes po ba kayo? Yung last na laboratory po, medyo tumaas yung aking blood sugar. Kaya magpapa-blood chem sana ako. Ay, opo. Magpaanuli ng blood sugar. Opo. Meron naman po tayo available na CBG po ngayon tayo. Pwede po kayong magpa-check. Salamat sa Diyos. Tumaas po ang inyong sugar. Salamat sa Diyos Opo, po. tay. Meron pa po ba kayong ibang ipapa-check up? Kung ano pong makita ng doktor mamaya, pa-check up na po lahat. Opo. Para magamot na. Opo, at saka mabigyan na rin po ng gamot kasi libre rin naman po ang atin pong gamot dito sa Opo, ating salamat clinic. po sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos, tay. Tay, sino po ang kasama po ninyo ngayon? Kasama ko rin po ngayon yung aking may bahay, yung aking asawa. Ito po si nanay. Nay, pakita kayo dito. Okay lang po Yan sa po ang inyo? aking Ayan. asawa, yung akin pong manugang. Ayan, Saka hello yung po. pong aking anak na membro po ng kapatiran. Ayan, salamat po sa Diyos. Nakarating po kayo. Okay lang po kahit balik po kayo ng balik, Nay. Pangatlong balik niyo na po. Opo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Opo, basta po nangangailangan po kayo, tay. Balik lang po kayo ng balik po dito sa atin. Opo. Salamat po. Salamat Opo, kayo sa Diyos. mahihiya. Invite niyo po yung mga kaibigan niyo, tay, para makapagpa-check up din sila. Sa lahat po ng ng mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran, wala pong pinipili dito. Pasya lang po kayo dito. Tuwing Biyernes po, umpisa ng alas 5 ng umaga, punta na po kayo dito. Wala pong tatanggi sa inyo rito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tay, kabisado niyo po ang oras ng ating registration. Yes po. Salamat sa Diyos, Salamat tay. sa Diyos po. Opo. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Opo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa Diyos, Tatay Edison. Ayan mga kasangbahaya, yung pasyente na natin na nagpaalala sa inyo na 5 a.m. po ang umpisa ng registration po dito sa ating MCGI Clinic. Kaya punta po kayo ng maaga kasi medyo mahaba-haba po ang pila tuwing umaga. At ngayon naman po, buhod po kay Tatay Edison, makasama po natin ang isa pa po nating pasyente, si Ate Marie. Hello po. Ate Marie, kamusta po kayo? Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Ano po ang ipapacheck up po ninyo? Pero yung tuhod ko po, ma'am. Ay, opo. Ano po naramdaman po ninyo? Parang nanlalamig tapos nanginginig minsan, namamahid. Opo. Kailan nyo pa po yan nararamdaman? 1 week na po. 1 week na po. First time nyo po ba dito sa ating clinic? Ay, salamat sa Diyos. Sino po ang nagsabi po sa Bale inyo? yung kaibigan ng ate ko po. Nandyan po sila sa dental. Ay, malayo po ba kayo dito? Sa Pasig po kami. Ay, medyo malapit-lapit lang po. Salamat sa Diyos. No? Meron po ba kayong asawa at anak? Hiwalay po. Ay, hiwalay po. May anak po kayo. Pero sa susunod po, Nay, in case na meron po kayong pangailangan na ma-check up po ang inyong anak, meron po tayong pediatrics consultation. Pwede nyo pong dalhin dito para ma-check up din po sila. Sige po. Ayan, salamat po sa Diyos. Kumain na po ba kayo? Opo. Opo, sige po, wala na po kayong ibang nararamdaman. Ayan lang po. Yan lang po, sige po. No? Sa ngipin po, Nay, pag may masakit po sa inyo, meron din po tayong libreng dental services hanggang pustiso available po. Salamat po sa Diyos, Nay. Ayan, sana gumaling po kayo, no? Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Ayan mga kasangbahay, ito po ang ating mga pasyente. Kaya mapapansin po ninyo, no, iba-iba po talaga ang kaso ng mga pasyente na pupunta po dito. Kaya kung meron po kayo nararamdaman, wag po kayo mag-atubili na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic. Ito muna ang update dito sa ating medical consultation area. Kumustahin natin kung kumusta na dyan sa ating physical therapy area, Brother Joshua. Good morning, Kuya. Good morning, Selena. Dito tayo sa ating physical therapy area. Kaya kita nyo naman, ang physical therapy area natin. Sa mga kasambahay natin na nangangailangan ng physical therapy, na kung may nararamdaman kayo, punta na kayo at libre ang ating physical therapy. At kausapin natin ang ating PT ngayong araw si Sis Alma Aquino para malaman natin kung kailangan nyo na ba
pumunta dito sa ating clinic. Good morning po, Sis Alma. Good morning Bati po tayo. Good morning, Kuya. Ayun, sino po ba yung mga dapat magpa-physical therapy? Ay, marami po yan. Mula, Isa-isahin po natin para hindi tayo matatapos. Mula adult hanggang pediatric, PT yan. Kailangan ng PT. okay. Lalo na po yung mga may problema sa unang-una, pain, weakness. Merong problema sa comprehension din. Talaga? Tinuturuan din kasi Okay. natin yun. Lalo na yung mga stroke patient. Medyo kulang sila sa comprehension. So, parang tinuturuan mo uli yung brain na mag-function. Kasi di ba ang stroke is mainly problema sa brain. Nagkaroon ng pagbabara o pagputok ng, ng mga blood vessels sa Okay. brain. So, naapektuhan pati yung comprehension nila. So, bukod sa tinuturuan mo, yung pasyente ng mga movements, pati yung brain tinuturuan. Yes. Oo nga, no? Kasi, Mag-function ulit. at saka yung iba nga po din na may kaso ng heart attack, kailangan after nun, meron po silang ginagawang parang rehabilitation na Opo, ang workouts, tawag no? naman dyan ay cardiac rehab. Ayun. Opo, sa Philippine Heart Center po yung So, usual natin. So, tinuturuan din po yung heart. Halimbawa, may mga METs na tinatawag eh. May meds, ano po O yun? yung mga metabolic. Okay. Yung parang may mga measurement tayo doon. So, halimbawa, pag maglalakad ka lang, ilang METs yung nagagawa mo. Halimbawa, 5 METs, ganon. So, tuturuan mo lang muna yun. Yun lang muna yung kaya nung brain Okay. at that time. So, level up din yun, nagle-level up ka. Tapos, aakyat ka na sa stairs. Tapos, medyo mabilis brisk walking. Tapos, yung bicycle. Unti-unti. Yun ang maganda nga po kasi iba ang mga kasambahay pa natin. Baka mamaya pag may nararamdaman, magpapahilot sila or sila mismo lang, ihilutin lang nila. Opo, Tapos opo. panandali ang mawawala. Pero hindi po na-treat talaga, hindi talaga totally nawawala. Kaya maganda nga po na nakakapag-consulta sa ating physical therapist. Opo. Kasi pag hinihilot po kasi, usually ang hilot is, nare-relieve yan pag ang mga problema is mga nerves. Nare-relieve ng hilot. Pero hindi naman totally nare-relieve. Siguro, after that, mga kinabukasan. Temporary lang po. Hindi kagaya ng PT, talagang titingnan natin kung saan nagmumula ba, ano bang problema, muscle ba, joints ba, Yes. nerves ba. Then after that, Ayun, doon tayo oo. magpo-formulate ng mga Mas treatment specific. natin. At saka mas maganda pagka napunta sa mga physical therapist. Hindi naman instant din talaga eh. Kailangan sundin po natin yung mga regimen na binibigay. Marami po kasing hindi nagko-comply eh. Ayun nga. Opo, Iniisip nila, isang punta lang, okay na. Hindi naman po gano'n. Kailangan tuloy-tuloy. At hindi naman po nila kailangan mag-alala dahil dito po sa ating clinic, libre naman po ang ating physical therapy. Pupunta lang sila. Oo, kaya kahit weekly kayo pumunta, wala na kayong, kahit madalas kayo bumalik dito sa ating clinic, okay na okay para bumalik syempre yung sigla natin. Opo. Pero before that naman, kailangan din natin ng referral from the doctors. Ayan, opo. Kasi may mga simptomas na kailangan lang ng gamot o kailangan tingnan kung may mga laboratory na Yes, kailangan gawin, ganun po. At may mga doktor naman po Oo, tayo dito, opo, di ba? kompleto Pwede naman naman po sila tayo. dito na magpa-check up at tapos i-refer po sa ating mga physical therapist. Talagang lahat nandito na mga kasambahay. Kaya punta po kayo dito sa ating Charity punta po kayo. Center. Maraming salamat po, Sis Alma Aquino, ating physical therapist dito sa ating MCGI Charity Center. Ngayon naman, makibalita tayo sa MCGI Diagnostic Center mula kay Sis Cancan Villaruz. Good morning, Sis Cancan. Kumusta? Yes, good morning, Brother Joshua. Good morning po sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning, Kuya. At muli tayo live na live po dito sa MCGI Diagnostic Center located at Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At gaya ng ating regular na isinasagawa, tayo nagpapasimula po ng ating registration na alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At sa ating flow ng ating pong registration at sa step by step hanggang sa ma-check up po tayo ng ating mga volunteer doctors. Ayan po, sa nakikita natin sa screen, umpisa po yan sa registration, vital signs, at i-assist na po kayo sa waiting area kung saan naman po ang services na inyo pong napili. At wag po kayo mag-alala mga kababayan, mga kasambahay, kahit maaga kayong dumating, meron naman po tayong libreng almusal para sa lahat. Ayan, wala na po kayong alalahanin sa inyo pong pagpunta rito. Dahil lahat po yan ay libre, maging gamot, maging salamin, lahat po maging check-up. At ang ating mga services offered po sa araw po na ito
ay medical adult consultation, pediatric consultation, dental services, check-up, extraction, and dentures, optical services for eye examination with free other services. Meron po tayong X-ray, ECG, laboratory na blood chemistry for schedule po yan. Physical therapy and legal consultation. Yan po ang mga libreng serbisyong handog po natin dito sa MCGI Diagnostic Center. Kaya sa ating po mga kababayan, sa ating mga manonood, ayan, open po ang ating Diagnostic Center. At hanggang alas 9 ng umaga ang ating registration. Kaya pwede pa po kayong humabol at makapag-avail ng mga services, lalo na kung may mga nararamdaman. Kahan po natin ang isa po sa ating kababayan na maagang gumising din. Narito po si Nanay Sinaida. Good morning, Nanay Sinaida. Tara po, dito po kayo. Good morning po. Tatayo po. Opo, tatayo po kayo. Ayun, para makita po tayo. Kumusta naman po kayo? Okay lang po. Anong oras po kayo nagising? 4 po. Nakapag-almusal na po ba kayo? Opo, dito po. Ayan. Masarap naman po. Masarap po. Ano po ba yung papacheck up nyo, Nay? Kasama ko po, yung mata niya po. Yung mata niya. Kayo po, wala po kayong papacheck Wala up? pa naman akong nararamdaman. Awa ng Buti Diyos. naman. Opo. At wala pa kayo nararamdaman. Malakas pa ang pangangatawan. Malakas pa. Siya po. Opo, yung opta. Sa opta. Sa ophthalmologist po natin. Opo. Mga pang ilang beses nyo na pong punta po dito para makapagpa-check up? Mga 4 days na po. Ay, 4 times. Ayan, salamat po sa Diyos. Sa 4 times nyo pong experience na po pagpunta po dito sa ating MCGI Diagnostic, kumusta naman po ang experience po ninyo? Okay naman po. Maganda po. Maganda po yung ano rito. Kompleto service po. Ayan. Kaya pwede po nating anyayahan yung ating mga kababayan na pumunta rin dito, lalo na po yung mga walang anuman at Opo. yung mga may dinaramdam po. Opo. Pwede po. Marami naman po gusto pumunta rito. Marami na po tagal dun sa amin. Marami po nagpupunta. Marami na po napapagaling. Sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos po. Ayan, salamat po sa Diyos, Nanay Sinaida. So kayo ngayon hindi kayo magpapacheck up? Hindi po muna. Wala pa pong, medyo wala pang nararamdaman. Salamat naman. Wala pa Medyo kayo malakas po. nararamdaman. Opo, at si tatay na lang po muna Opo. ang papacheck up po natin ngayon. Sige po, at Nanay Sinaida, hangad po namin na umukay po yung pakiramdam po ni tatay. Opo. Para po sa pang-araw-araw po na inyong pamumuhay. Ano po? Opo. And maasistihan po natin sila. At mga kababayan, gaya ng sinabi po ni Nanay Sinaida, wala po kayong aalalahanin at may almusal pa. May almusal pa. Libre po lahat. Wala pong alalahanin. Libre po lahat. Ayun. Salamat sa Diyos po. Ayan, salamat po sa Diyos. At kung abutin naman po kayong tanghalian, meron din Meron po din tayo. po. Kumpleto po. Wala Ayun. pong gutom. Wala kayong gutom sa maghapon. Kaya, Wala po. Yan po. Kaya sa ating mga kababayan, wala po kayong alalahanin sa pagpunta po niyo dito. Lahat po pati gamot ay libre. Kaya Libre inaanyayahan po. po namin kayo na pumunta po dito at makapagpa-check up. At yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo dyan sa MCGI Charity Center. Salamat po sa Salamat sa Diyos. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat si Scancan Villaruz live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito po ang ating clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang registration time po natin nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga. Kaya may oras pa po para makahabol kayo sa ating registration. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating charity center. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang Good Morning Kuya.
balita para sa... Ano bang magandang balita natin dyan para sa ating mga kasambahay? Kailangan, syempre, may good news naman. Magandang balita para sa mga Pilipinong nasa gitnang silangan. Magpapatuloy ang repatriation flights ng pamalaan upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-uwi sa bansa. Alamin natin ang detalye sa good news ni Grace Cassim. Tuloy-tuloy ang isinasagawang humanitarian airlift ng pamahalaan para maiuwi ang mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Middle East sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng Air DMW, pinangungunahan ng Department of Migrant Workers ang operasyon ng repatriation kung saan halos 1,100 Pilipino na ang ligtas na nakabalik sa bansa, kabilang na ang mga nangangailangan ng medical evacuation. Kabilang sa mga naunang naiuwi ang 343 OFWs at kanilang pamilya mula sa Riyadh, Al-Khobar at Bahrain sa isinagawang Mercy Flight noong March 15. Inihahanda na rin ang panibagong chartered flight bago matapos ang buwan habang nagpapatuloy ang evacuation efforts sa Israel, Kuwait at Bahrain. Sagot ng pamahalaan ang kabuuang tulong para sa mga repatriated Filipinos sa ilalim ng Action Fund ng Department of Migrant Workers, kabilang na ang libreng biyahe, pagkain, tirahan, counseling at serbisyong medikal. Bukod dito, may nakatakdang reintegration programs ang gobyerno upang tulungan ang mga umuwing OFWs na makahanap ng trabaho sa bansa, kabilang ang mga oportunidad sa pagtuturo sa mga pampublikong paaralan sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Grace Cassin, at ito ang Good News. Magandang balita naman po sa mga commuter dahil may 50% na discount sa pamasahe sa MRT3 at LRT2 na ipatutupad na po simula Lunes. Yan ang good news na hatid ni JP Nunez. Mas gagaan ang biyahe ng mga pasahero sa Metro Manila matapos ipatupad ang 50% diskwento sa pamasahe sa MRT3 at LRT2 simula Marso 23. Layo ng hakbang na ito na makatulong sa mga commuter sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mananatili rin ang umiiral na diskwento para sa senior citizens, persons with disabilities, at mga estudyante na patuloy na nakikinabang sa kanilang fare reductions gamit ang beep cards. Makakatanggap naman ng parehong 50% diskwento ang mga regular na pasahero na gumagamit ng beep cards kung saan otomatikong kalahati ng pamasahe ang mababawas sa kanilang biyahe. Para naman sa mga walang beep card, maaari pa ring makakuha ng diskwento sa pamamagitan ng pagbili ng single journey tickets na sakop din ng parehong fare reduction. Inaasahang makatutulong ang programang ito upang mabawasan ang araw-araw na gastusin sa transportasyon ng libu-libong pasahero sa Metro Manila. JP Nunez, at ito ang Good News! At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Again mga kasangbahay, ang ating pong MCGI Clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City every Friday po. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ang atin naman pong MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga ay open din po tuwing Monday to Friday. Pero tuwing Monday to Thursday po, 10 a.m. to 12 noon po ang registration. At tuwing Biyernes po, gaya po ngayong araw, 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong mobile dental and optical clinics na umiikot sa buong Pilipinas. Ngayong March 20, 2026, ang unit number 1 po ay nasa Barangay Nueva Covered Court, Santa Marcela, Apayao. Ang unit number 2 naman po natin ay nasa Sitio May Ugat 1, Barangay May Bangkal, Morong, Rizal. Ang unit number 3 po ay nasa River Park Subdivision, Poblacion, Kidapawan City, Cotabato. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Cubay Sur, Covered Gym, Malay, Aklan.
At ang unit number 5 ay nasa barangay Libayoy Covered Court, Tigbao, Zamboanga del Sur. At ang unit number 6 naman po ay merong upcoming schedule sa susunod po na linggo dyan po sa Cebu Province. Kaya punta lang po kayo dyan sa mga area kung saan malapit po ang atin pong Mobile Dental and Optical Clinic. Bukod po dyan, punta naman po tayo sa ating livelihood program. Alam nyo ba na suwak sa panlasang Pinoy ang daing na malasa, masustansya at madaling ihanda. Kaya isa po ito sa mga pwedeng pagkakitaan ng hindi mabubutas ang bulsa kung sisimulan sa tamang proseso at paraan. At bilang bahagi po ng ating free livelihood program, ngayong araw ay tuturuan ng ilang kababayan natin sa Manggahan, dyan po sa may Pasig City, kung paano ba gumawa ng masarap na daing. Kaya baki-update po tayo doon mula po kay Sis Nina Armilio. Good morning po, Sis Nina. Kamusta po kayo dyan? Balikan po natin mamaya si Sis Nina Armilio at kung paano ba gumawa ng daing na bangus bilang isang business. Gusto ko yan. At saka baka hindi lang bangus ituturo kasi iba't ibang isda yung pwede nilang i-daing. Ngayon naman, humingi tayo ng update sa isinasagawang public service ng MCGI Youth. Ano kayang lugar ang kanilang naserbisyohan? Alamin natin ang detalye kay Sis Kayla Mercaida. Good morning, Sis Kayla. Yan, good morning, Brad Joshua, at good morning po sa ating mga kasambahay. Narito po tayo ngayon sa Barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon. At nakatapos rin po tayo sa ating mga activities itong mga nakaraang araw. Alam niyo po ba na ayon sa UNICEF, ang kakayahang pangkaisipan, pangkatawan at pakikisalamuha ng mga bata ay pinakamabilis na nade-develop sa edad na 0 to 8 years old? Ika nga ng kasabihan, it takes a village to raise a child. At sa atin dito sa Pilipinas, it takes a barangay. Dito po sa Barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, sa iba't ibang paraan, kinakalinga ang mga bata ng kanilang mga magulang at maging ng iba pa nilang mga kaanak. Ang mga batang edad 3 hanggang 5 ay tinuturuan sa daycare center kung saan narito po tayo ngayon. Bilang mga kabataan ng MCGI, nadama po namin ang genuine na pag-aalaga ng mga magulang at ng mga magulangin sa mga bata dito sa pagpupunta namin kamakailan lamang upang magsagawa ng activities para sa kanila. Sa mga bata, kami po muna ang mga naging teachers nila para sa ilang reading, writing and arts, comprehension at movement activities. Sa mga ito, nakapagbasa at nakapakinig din ng mga chikiting ng mga makabuluhang Bible stories. Sinamantala din po namin ang pagkakataon na makausap ang mga magulang at mga kamag-anak ng mga bata sa pamamagitan ng isang seminar. Tinalakay dito ang mahalagang tungkulin ng mga magulang sa pag-aalaga at paggabay sa kanilang mga anak ayon sa banal na kasulatan. Gayon din ang kahalagahan ng emotional support sa kanilang mga anak. Nakasama po natin sa seminar ang psychology teacher na si Ma'am Janice Cablaida at ang MCGI representative na si Brad Edgy Pangilinan. Nakapanayam din po natin ang preschool teacher at barangay child development worker na si Ma'am Analiza Ayala. Panoorin po natin ito. Bali po kanina ay nag-start po sila, nag-pray, then nagkanta, then nagkaroon sila ng storytelling, then nagkaroon din po sila ng activity na gumawa po sila yung clay na tinatawag. Nag-ano siya ng mga shape, then ini-roll po nila o iniikot dun sa small letter A. Lahat naman po sila ay naki-operate. Ano po? Willing ang mga bata. Enjoy na enjoy naman po. Mahalaga sa ating mga bata yung ganitong activity, lalo na ngayon darating na summer. Ay yung mga ganitong edad na mga 5 or 6, 7, 8, 9, ay sila'y uling-uli lang. Naglalaro lang dyan sa kalsada. Pero mas okay po yung naririto may 3 oras o kay 4 na oras na nagko-color or natuturuan ng pagbabasa, magsulat. Kasi po meron din naman bata na hindi pa marunong bumasa, hindi pa rin marunong sumulat. Kaya kailangan pa sa ating community na yung ganitong pamamaraan. Ano po? Para ang mga bata ay safe. Iuuwi, busog sila.
may natutunan pa. Maraming salamat. Alaala pa po ninyo uli kami na puntahan uli dito sa daycare. Yun po. Payak na. Yan. Hindi lang po ang kanilang mga isip ang ating binusod dahil nagbigay din po tayo ng mga makakain at maibabaon sa ating mga participants. At ngayon po ay kasama rin natin ang isa sa ating mga parents na nakilahok sa ating activities. Nandito po sa Barangay Santa Catalina ang isa pong parent, si Ma'am Marieta Bramahe. Good morning po, Ma'am. Welcome po. Welcome po sa Good Morning Kuya. Bati po kayo sa ating pong mga viewers. Good morning po sa lahat ng mga nanonood namin. Yan. Ma'am, ano-ano po ba ang mga natutuhan niyo po sa ating parent seminar? Sa seminar na ginanap, natutunan namin ang 3 theory of child development, and then it reminded us also, no matter what the struggles are, ang Christian life should still be there and not neglected. Yan, napakaganda naman po nun, Ma'am. Ano? Ang dami po nating natutuhan doon sa seminar. At ano naman po ang kahalagahan ng mga gantong activities tulad ng parent seminar at saka ng mga child development activities para sa atin pong mga anak, sa ating mga apo? It's a constant reminder na whatever or however busy you are, you must always show or let the children feel how you love them, how you care for them, no matter what the struggles are in your life. And also, I've learned, I've learned, maybe I have neglected my Christian life, but now I'm trying, or I will try to improve it. Yan, maraming salamat po, Ma'am. At nakita po natin, mga kasambahay, napakalaki talaga ng bahagi sa atin, ng ating komunidad, sa mga bata, sa mga magulang, at maging sa atin pong mga kabataan. Kaya mula po sa amin, sa MCGI Youth, katuwang niyo po kami sa lahat ng gawang mabuti. Lagi at lagi, to God be the glory. Back to you po sa ating studio. Maraming salamat si Skyla Merceda. Live dyan sa Pagbilao, Quezon. At syempre, balikan na natin yung nabitin natin kanina na programa ng livelihood. Ito po, tuturuan po natin ang ilang kababayan natin sa Manggahan sa Pasig City kung paano gumawa ng masarap na daing. Balikan natin si Sis Nina Armilio. Good morning, Sis Nina. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Pasensya na po, nauna na po akong mag-almusal kasi napakasarap nga naman ng ulam dito. Isa sa mga paborito ko po at maaari ay paborito nyo rin po mga kasambahay dahil ito ay tiyak na Pampinoy. Walang iba kundi ang daing. Kaya naman napaka-interesante po na matuto nito kung paano gumawa. Siyempre para laging may supply sa bahay at siyempre pambenta na rin. Kaya nga po, nagtungo po tayo rito sa Barangay Hall Annex, Karangalan Village, Barangay Manggahan, Pasig City para matuto sa free livelihood seminar na organized ng MCGI Youth para sa ating mga nanay, mga single parents at mga kabataan para matuto sila kung paano gumawa ng daing. At punong-puno po ang ating venue ngayong umaga, mga kabataan at mga nanay. May 20 pong mga kawani rin ng Barangay Hall Annex para matuto ng paggawa ng daing. At mga kababayan, mga kasambahay, alam niyo po ba, konting trivia lang po, ang daing ay paborito o produkto ng sining ng pag-iingat at pagpapahusay ng natural na lasa ng isda. Sa Ingles, ito po ay tinatawag na dried split fish. Ang salitang daing ay literal na isinali na sun-dry o sun-baked. May ilang literatura na nagsasabi na pinaniniwalaang ang proseso ng pagdadaing ay nagsimula bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas at nung panahong wala pang refrigerator. Ang pagdadaing ay isang paraan upang mag-preserve ng isda sa tropikal na klima sa ating bansa. At mga kasangbahay, marami pa po tayong malalaman, kaya kausapin na po natin ang ating resource speaker sa umagang ito sa Daing Making sa ating Free Livelihood Seminar. Walang iba kundi si Sister
Maria Luz Sobre Misana. Good morning po, Sister Maria Luz. Good morning sa iyo, Sis Nina. Gusto po nating malaman at syempre, para magka-ideya po ang ating mga kasambahay, ano po ba yung mga ingredients ng ating gagawing daing at magkano po ba ang aabutin? Okay, ganito po yan. Actually, pwede po tayong gumawa ng iba't ibang klase ng daing like tilapia, bangos, galunggong. Pero for today, gagawa po tayo ng daing na salmon. Medyo kakaiba po, ano? And gagamitan po natin siya ng suka, syempre, paminta, a little bit of patis, oyster sauce, asin, and panlasa. No? And bawang, syempre, hindi pwedeng mawala yan. So, ang 1 kilo ng salmon, nagkakahalaga lang po siya ng mga 130. So, a total of 160 kasama ang mga ingredients. And take note po, pwede po natin siya at bilad sa araw or yung fresh na marinated, no? Depende sa inyo kung paano nyo po siya ipack. And pwede po natin ito ibenta ng around 300 to 350. So, yun po, maganda po ang kita natin, no? Makakatulong sa atin. And sa mga nanay dyan na nanonood sa kanilang mga tahanan, pwede po kayo humabol dito sa Annex Manggahan, Pasig City. Maraming salamat po sa Diyos. Yes, habol-habol po yung mga taga Pasig City. Nandito lang po kami sa Karangalan Village. At ngayon naman po ay kausapin natin ang isa sa ating mga nanay for this morning. Walang iba kundi si Mami Elisa Cosa. Mami Elisa, what time kayo gumising ngayong umaga? Ayan, maaga po ako nagising dahil ako po ay excited na matuto sa paggawa ng daing. Kaya maraming salamat po at napili po ninyo ang aming barangay para po kami ay umattend ng livelihood seminar. At bakit naman po gusto nyong matuto ng paggawa ng daing, Mami Elisa? Yan, gusto ko pong matuto. Ito po ay mapapakain ko sa mga anak ko at higit sa lahat, pangdagdag po sa hanap buhay namin. Yes, tumpak at korek ka dyan, Mami Elisa. Kaya naman mga kasambahay, kuya, ano man ang itawag dito sa daing, buwad o bilad o kung nasan ka man sa Pilipinas, basta meron kang sukang masarap, samahan pa ng sili na yummy. At nako, tiyak na mapaparami tayo ng kain yan. At syempre, mas mainam kung matuto tayo ng paggawa ng daing gaya ng ipinunta ng ating mga participants at mga kabataan this morning na may pagbati sa iyo, kuya! Good morning! Back to you, Sis Celine! Salamat sa Diyos, Sis Nina Armilio, at sana makatikim po kami ng inyong finished product na daing. At si Sis Nina's live sa Manggahan, Pasig City. Ngayon naman, balik na tayo dito sa ating dental service area. Makaibalita tayo kay Brother Ian Miranda. Broski, kumusta na dyan? Yes, good morning ulit, broski, at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo ulit sa ating dental services area. Kanina may mga nakausap na tayo no, na mga magpapabunot ng kanilang mga ngipin. Ngayon naman, mag-interview naman tayo at kakausap naman tayo ng galing sa denture room natin. Ayan, tawagin po natin si Mami Yolanda. Good morning po. Good morning. Ayun, magandang umaga po, Mami. Galing po kayo sa sa denture room, ano? Denture Tama po. po. Opo. Opo. Kamusta po yung pagpapadentures ninyo? Okay naman po? Okay naman po. Okay naman. Ngayon po, nakakabit po Nakakabit sa na inyo. po, nakabit Pwede po ba kayong mag-smile lang konti sa screen? Yun, okay na. Kamusta naman po yung komportable naman po kayo? Medyo okay naman po. Wala naman po ako nararamdaman na masakit. Okay, so far po, Opo. Kasi kanina lang po na ikabit. Kanina lang po. Opo, kamusta naman po yung experience po dito sa pagpapadentures niyo? Nakailang punta po kayo? Kamusta po yung serbisyo? Napakaganda po ng ng MCGI kasi po kahit anong wala pong ibang kahit ano po yung rerehinyo ng iba tinatanggap po dito libre, kaya kung sino po yung gusto open po sa kanila lahat. Opo, para po ito sa lahat ano man at saka po religion. napakalaking tulong po, nagpapasalamat po ako sa
MCGI. Opo, salamat po sa Diyos kasi isa po yan sa mga ano po natin, sa mga goals po namin dito sa MCGI na makatulong po ng kaunti sa mga kapwa po natin. Napakaganda po ng ano nila, ninyo. Opo, dito po yan sa MCGI Charity MCGI Center. Charity, Opo, pero dito mami, ngayon pong araw, sino pong kasama ninyo? May kasama po Wala ba kayo? po akong kasama eh. Kayo lang po. Ako lang po. Paano nyo po nalaman na libre po yung mga services po Yung dito? isa po na kapitbahay ko po. Ninayaya niya po ako dito. Ano rin po ba siya? Yung kapitbahay po ninyo? Ano dito po rin. siya? Kapatidan po. Okay. Taga MCGI rin po siya. Ayun. At least nasabihan po kayo, no, mami? Opo. Pero bukod po sa dental, kasi bukod po sa dental services, dito po sa ating MCGI Charity Center, may mga iba't iba pa po tayong mga services. Meron po tayong medical consultation, meron po tayo sa para sa mata, sa mga kids, meron din po tayo. Meron din po tayong pharmacy dito, libreng mga gamot, vitamins. Tapos may mga physical therapy din po tayo, tsaka laboratory. Kung sakali po ba sa mga services po natin dito, may bahalak pa po kayong bumalik para po doon. Meron pa rin po. Kung talagang kinakailangan po, pupunta po talaga ulit ako. Po, pag may nararamdaman po tayo, no, balik lang po. Taga saan po ba kayo, mami? San Mateo Rizal po. Galing pa po kayo San Mateo Mateo. Rizal. Anong oras po kayo gumising? 3:30 po. 3:30 ang aga. Opo, ayun po yung ginagawa talaga ng iba dito para mauna po ka sila sa pila. At isa po kayo doon sa isa sa mga natapos na rin sa pagpapaano po natin dito sa dental. Pero ayun po, katulad din po ng mga inaabangang sagot ng ating mga ng mga viewers po natin na okay naman po ang serbisyo natin Napaka-okay dito. po. Okay po yung serbisyo nila. Libre po. Wala po kayong babayaran. Opo, nakailang balik po ba kayo dito? Nakailang visit po Kasi kayo? po nakapagpa-optical na din po ako dito. Talaga po. Opo. Ayun po ba yung una ninyo? Ano Ayan po yung una nyo? medical po. Tapos nakapagpa-optical na rin po ako dito. Talaga po. Yung sa check-up nyo po sa medical and sa optical, kamusta po yung pagpapacheck up? Nabigyan po ba kayo ng gamot? Opo, nabigyan po ako ng libreng gamot. Okay naman po. Okay naman po so Gumaling far. naman talaga po ako. Ayun, at ngayon nakailan na rin po pala kayo, no? Services, no? Sa mata, sa medical, at ito sa dental. At ayun po, salamat po sa Diyos, mami. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa MCGI. Opo, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayun, salamat po, mami. At sana makabalik pa po kayo sa mga inyo pong mga needs pa. Apo, ayun lang po, salamat po sa Diyos kay Mami Yolanda na nandito sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan naman natin si Ira Mariano na nandyan sa medical consultation area. Good morning, Ira. Yes, broski, maraming salamat. Good morning ulit sa inyo mga kasangbahay. Nandito po ako ngayon sa medical consultation area proper. Nandito na ako sa area ng mga doktor po natin. At ngayon kasama ko po si Doc Mark Matias. Currently may chine-check up po siya pero mangi-istorbo lang ako ng saglit para tanungin ang ilang mga bagay sa kanya. Doc, okay lang po ba mang istorbo? Quickly lang po. Doc, since kasi po mag-summer na rin po, nararamdaman na rin po natin yung init po ng panahon. Ano po kaya yung pwede po natin maging general tips po sa ating mga kasangbahay para makaiwas po sa mga sakit-sakit po ngayong tag-init na po, Doc? Good morning po, Kuya. Ang mahalagang pong tip pwede ko maibigay sa ating mga kababayan, lalo na parating na ang tag-init. Madalas dyan, mga kaso natin, mga nakakahawang sakit, gaya ng chickenpox, measles, hindi rin nawawala yung mga viruses na hanggang tag-init, mayroon pa rin po tayong mga simptomas ng sipon. So mas mainam po palakasin ang ating pangangatawan, kumain ng tama, lalo na yung mga mayayaman sa vitamin C. Ganun din po sa paglinis ng ating mga katawan, paghugas ng kamay, lalong-lalo na pagkakakain o kaya naman pagka may simptomas na ng inuubo, may sipon, panatiliin na nasa bahay lang. Opo. Huwag mo na makikihalubilo hanggat maaari para makaiwas sa pagkawa. Opo. At sa mga bata naman po, panatiliin po silang malinis, naliligo po araw-araw para labanan ng yung alinsangan. Okay, Doc. How about, Doc, yung mga cases naman ng heat stroke, ganyan po? Yung heat stroke, oo, talagang talamak din pagka tag-init. Opo. Sana po manatili po tayong nasa loob ng bahay hanggat maaari. Tapos uminom ng sapat na tubig. Opo. Sa mga may edad, ang mga matatanda, lagi po tatandaan na huwag pong kakalimutan na huwag uminom na uminom parati ng maintenance. Okay po, Doc. Sa mga tao na naghahanap buhay sa bilad ng araw, Opo.
panatili po na hydrated. Yun. Tapos, maglagay o magsuot ng pang takip sa katawan para hindi naman po sila exposed sa Init ng araw po. init ng araw kasi pwede mag-cause ng skin cancer. And then, siguro kapag sumilong Opo. at magpahinga, siguraduhin na nakainom ng maintenance. Yes. Kasi importante yon dahil under stress siya, dahil nakabila siya sa araw, saka nangatrabaho siya. Ganon din po sa mga tao na wag sanang manatiling nakaupo sa mga sakyan. Okay. Kasi tama, mas triple ang init na mararamdaman ng isang tao pag nasa Madidehydrate loob po, ng no? sasakyan. Opo. Tapos sa kabilat pa yung kotse Okay, sa araw. Mas Opo. mas mainit talaga kaya kadalasan nakikita ang mga heat stroke na mga patient mismo galing sa sa mga sakyan Opo. Yun, Dok. Maraming salamat po, no? Very, very short lang din po. At para Okay lang po. makabalik na rin po kayo sa pag-check up po sa ating mga patients po dito po sa MCGI Clinic. Doc, maraming salamat, Salamat po sa Diyos. Sige At po. maraming salamat din po sa Diyos sa inyo pong serbisyo po para sa ating mga kababayan. Salamat po sa Diyos. Salamat Salamat sa po sa Diyos. pagkakataon. At ngayon naman, pupuntahan natin si Sis Celine ang na nasa Optical Services area. Sis Celine, good morning! Good morning, Sis Ira. Eto nga, nandito ako sa Optical Services area natin at kasama ko si Tatay Limson. Tatay Limson, kaya niyo po ba tumayo? Ayan, Tatay Limson, bati po kayo sa ating mga kasangbahay. Binabati ko nga pala yung asawa ko, si Dirlene ni Cesario. Ay, hello po. Good morning pa sa inyo, Nanay. Tatay Limson, ano po bang ipapacheck up po ninyo? Yung mata ko kasi nagluluha yung mata ko. Opo, matagal na po ba yan? Medyo matagal na po. Opo, first time niyo po ba makakapagpa-check up ng mata po ninyo? Pangalawa na po ito. Nakailang balik na po kayo dito sa ating clinic? Wala pa po, ito lang. First time. Ay, first time niyo po ngayon makapunta. Nung una niyo pong check up sa ibang clinic, ano daw po ang sabi po sa inyong mata? Ay sabi nila may katarata raw ang mata ko. Kaya sabi ko, dito na ako sumama kasi medyo maganda yata rito. Opo, Tay. Pwede po kayo din ma-assist kung sakaling sasabihin po ng acting doctor na kailangan nyo na pong magpa-opera ng katarata. Pwede po kayong ma-assist ng atin pong mga social workers para mailapit po kayo sa mga ospital na nag-o-offer po ng mga libreng pong opera. So, hindi na po kayo mahihirapan, Tay. Oo nga po. Opo. Yan ang maganda sa amin Opo. Kasi dito kami napunta kaming dalawa kasi kaming grupo kasi. Opo. Nag-usap-usap talaga kami. Narito kami pupunta kasi nga dito nga ang maganda. Magbabarkada po ba kayo, Tay? Hindi kababayan lang. Ay, opo. Sino po nagsabi sa inyo na meron po dito? Ay, mayroong kumuha sa amin na papuntahin kami dito kasi Ay. kaya kami natuwa naman. Opo, salamat. Malaking tulong na po rin sa amin. Opo. At saka po pwede nyo rin pong sabihin kung kailangan nyo ba ng maintenance kasi makakakuha din po kayo ng libreng gamot para sa maintenance po ninyo. Wala pa po. Wala pa naman. Ay, salamat sa Diyos. Malakas pa si tatay. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon, Tay. Batiin nyo na lang po at invite nyo po yung ating mga kaibigan na magpunta po dito sa clinic. Ang mga kasama ko nga pala dapat dito na ang punta para maalaman ninyo. Maganda rito kasi ni-intindi ka pa naman ng mabuti. Ayun lang po. Ayan, salamat po sa Diyos, Tatay Limson. Sana umokay na pa ang inyo pong mata. Oo. Salamat po sa Diyos. Ayan, so mga kasangbahay, kung nangangailangan po kayo ng check-up po sa inyong mata, pwede po kayong pumunta po dito para maka-avail po ng ating serbisyo. At kamustahin naman natin si Sistini Balanon kung ano na ang update dyan sa pharmacy. Sistini? Hello, Ate Celine! At syempre sa lahat ulit ng ating mga kasambahay. And update ko lang kayo na meron na po tayong 73 na mga pasyente na nabigyan po ng gamot as of 7:45 a.m. dito po sa ating MCGI Clinic. At sa kasalukuyan, kaninang 7:30 rather, meron na po tayong 276 na mga registered patients dito po sa ating clinic. Ang pinakamarami po ay sa ating medical adult na may 131. Ang ating pong pedia ay may 15, optical with 21, ophthalmology with 40, dental with 41,
Dentures with 5. OBGYN, may 4 po tayo. Ang ating pong ENT ay may 9. At sa ating pong physical therapy ay mayroon po tayong 10. At isang oras na lang pong mahigit or 65 minutes na lang po ang nalalabi bago po matapos or magtapos yung ating pong registration. Kaya sa mga habol po, habol na po kayo at may oras pa po kayo dyan mga kasambahay. Dito po yan. So number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At para humingi naman ng update sa ating MCGI Diagnostic Center, puntahan naman natin si Sis Cancan Villaruz. Hello, Sis Cancan. Hello po, Sis Tini. Good morning po sa inyo. At syempre, good morning po sa ating mga kasambahay. At magbibigay lang po kami ng update. As of 7:30 a.m., ang ating po registered patient dito po sa MCGI Diagnostic Center. Sa medical adult consultation po, meron na po tayong 126. Sa pediatric consultation naman po ay 5. Sa ophthalmology consultation ay 5 din po. Sa optical services po ay 12. Sa dental services po ay 50. As of 7:30 a.m. pa lang po yan, ang total registered patients po natin ay 198. Ayan. Kaya sa ating po mga kababayan na nanonood po sa umagang ito, may chance pa po kayo makahabol dahil meron po tayong 1 oras pa. Ayan, at 3 minuto para makarating po dito sa ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At minsan pa, kaisa pong palagi ang ating mga kapatid dito sa MCGI para po makapag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. At yan po muna ang update dito po sa Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo dyan sa Charity Center. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat Sis Cancan Villaruz live sa ating MCGI Diagnostic Center. Again mga kasambahay, ang ating pong MCGI Clinic ay matatagpuan dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City every Friday, 5 a.m. to 9 a.m. ang ating registration time. Yes, syempre meron na rin po tayong Charity Center sa Quezon City. Located po yan sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. every Wednesday po mga kasangbahay. Ang atin naman pong MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay open every day, Monday to Friday. Pero pag Monday to Thursday po ay 10 a.m. to 12 noon at kapag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan, at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. At meron din naman po tayong MCGI Digital Clinic Hotline para po doon sa mga hindi na makakapunta sa ating pong mga MCGI Clinic. Andyan po sa inyong mga screen ang ating pong mga contact details. Ang atin naman pong Mobile Dental and Optical Clinic, ang unit number 1 po natin ay nasa Barangay Nueva, Covered Court, Santa Marcela, Apayao. Ang unit number 2 po natin nasa Sitio May Ugat 1, Barangay May Bangkal, Morong, Rizal. Ang unit number 3 naman po ay nasa River Park Subdivision, Poblacion, Kidapawan City, Cotabato. Ang unit number 4 po natin nasa Barangay Cubay Sur, Covered Gym, Malay, Aklan. At ang unit number 5 ay nasa Barangay Libayoy, Covered Court, Tigbao, Zamboanga del Sur. Abang-abang na lang po para po sa unit number 6 po natin, yung schedule po niya next week sa Cebu Province. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin buong linggo mula 6:30 in the morning. Kita-kits po tayo next week, God willing. At samahan nyo kaming bumati ng Good morning!